Hi guys! Hi everyone! For today's video guys, ayan, ano tayo ng, actually guys, eto guys, gusto ko sana step by step, ituturo ko sa inyo yung pagkuha ko ng passport kasi pupunta akong Japan. Pupunta akong China guys dahil may project ako sa China. So eto, kailangan ko ng passport. So medyo ayan, nakalock pa. Okay, wait lang. Ayan. So, nag-research muna ako kung paano ba kumuha ng passport and ito nga, yung link na syempre kay Lulu Google, nagtanong din tayo sa mga some friends natin. So, ito, passport government appointment. So, kasi guys, may problema ako. Nagdalawang isip kasi ako kasi payment first eh. Kumbaga para tong NBI din eh. Kaya lang ito malaki-laki, almost 1,000 yung halos 1,000 na rin yung babayaran mo online. Sa 7-Eleven pwede. So, paano mag-book? Ayan, click mo lang 'yan and then kung ano ka, start individual appointment. Meron din by group. So, site location natin. So, sabi kasi dito is kung, may expiration siya, 24 hours yung expiration nung parang, ticket or yung appointment mo na hindi mo napuntahan. So, ako hinihintay ko actually 2 days na nung kumuha ako pero nakaano pa rin, eh, nakalagay pa rin na schedule existent, parang gano'n. Okay, so dito ako sa may Robinson, malapit-lapit sa office ko magbo-book. So, ayan. Confirm mo lang 'yan guys, pero siyempre basahin mo pa rin, then i-next mo. Then ayan, fill a fan mo guys, ayan may makikita kang schedule. Kapag pula, ibig sabihin fully book na 'yan, yung green is, 'yan yung available. So, click mo kung anong date ang gusto mo. So, dito na lang ako sa 4. Tapos ayan, makikita mo naman yung slot diyan, yung time. Ayan, fully book na kanina. Ang bilis lang, kanina available pa yung 10 o'clock. So, dito na lang siguro ako. Ayan, available pa 10 o'clock. So, click mo lang yan, I'm not a robot. Tapos, sundin mo lang kung ano yung ano niya. Okay, motorcycle. Then, verify mo lang. Next. Ayan, yan. Verify mo lang yan. Yung ano niya. Verify, I am not a robot. Tapos, i-next mo guys. Then, pag next mo dyan, so dito guys, ayan, Tagalog naman yan. Yung ano mo, agree ka. Then, ayan, phone number. Kung walang phone number, landline, mobile number mo. Tapos, email, confirmation. Tapos, ang nangyayari kasi dito guys is, ayan, meron tayo dito yung last name, given name, middle name, yung date of birth mo, month, day and years, tapos female, ayan. And then, civil status mo, country of birth, province, and legitimate. So, ito guys, ito ganito ang nangyayari guys kapag book ka ng appointment para kumuha ng passport tapos hindi ka nakapunta or kagaya ko, hindi ko agad nabayaran yung binook ko na schedule appointment ko para kumuha ng passport kaya ayan, nag-a-apply uli ako 2 days na mula nung nag-book ako ng appointment online. Pero ayan, lumalabas hindi na ako makapag-book kasi nakalagay diyan, "Appointment already exists. Please cancel your previous appointment to book a new appointment schedule." So, ayan. So, eto na nga yun mga Mars. Paano ba natin daw maano yan? So, punta tayo dito ha. Kasi yung natanggap kong email from DFA is hindi naman siya ano appointment, DFA passport appointment system. Hindi siya nagano guys eh. Ayan, kung i-view natin yan, invalid transaction request kasi hindi ko nga nabayaran, meaning wala siyang successful na transaction na for approval. So, ayan. Schedule appointment. Punta tayo dito. Ayan. So, view appointment. Welcome to DFA. Ayan. So, ito naman yung ano first step kasi to guys kapag magbo-book ka online. So, ang gagawin ko ngayon is mag-view ng appointment. So, ayan yung code, tapos yung email ko, tapos ayan.
So, dahil nga hindi ko naman nabayaran yan guys, kaya ang mangyayari niyan is invalid yan. Hindi ko makikita yung ano ba 'to, ang tagal naman. Ayan. So, ayan, hindi ko makikita yung ano niyan, etong mangyayari diyan. So, view details, appointment does not exist, nakalagay. 'Di ba? Pero 'pag nag-fill up uli ako ng schedule appointment is nakalagay exist daw. So, mahirap siyang i-troubleshooting ngayon. So, maghihintay pa ako ng ilang araw bago makapag-book uli or tingnan natin, try natin kung puwede akong maggamit ng ibang